Sa isang tahimik na baryo sa malalim na kagubatan, matatagpuan ang lumang bahay ng pamilya Santos. Ito ay isang magandang bahay na kahit na malamig ang simoy ng hangin, tila ba may kakaibang init na nagmumula sa loob nito. Maraming mga alamat ang umiikot tungkol sa bahay na ito, ngunit ang pinakakilala ay ang kwentong may kinalaman sa multong naninirahan sa loob nito. Ayon sa mga matatanda, noong unang panahon, ang bahay ng pamilya Santos ay tanyag sa buong baryo dahil sa kanilang kayamanan at kaligayahan. Ngunit sa likod ng kanilang matagumpay na imahe, may lihim na itinatago ang pamilya. Isang dilim na gabi, habang ang ulan ay bumabagsak ng malakas, naganap ang trahedya. Si Maria Santos, isang magandang dalaga, ay biglang nawala ng parang bula. Hindi na siya kailanman nakita. At ang pamilya ay nabagsakan ng lumbay at kalungkutan. Sa kabila ng mga pag-aalala at paghahanap, hindi natagpuan si Maria. Maraming taon ang lumipas at ang bahay ay unti-unti nang nawalan ng kanyang dating ningning. Isa-isang namatay ang mga miyembro ng pamilya Santos, at ang bahay ay naiwang mapag-isa at napabayan. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago sa kanilang kalagayan, may mga kwento na kumakalat tungkol sa mga anino at mga boses na naririnig sa loob ng bahay. Sa tuwing gabi, may mga nagsasabing naririnig nila ang mga hakbang sa hagdanan kahit walang tao. May mga kwento rin ng mga tanawin ng isang babae sa bintana ng silong, na tila ba si Maria mismo na nananatiling nakatanaw sa labas. Ang mga pagkakataong ito ay nagdudulot ng malamig na kaba sa mga taong dumaan sa harap ng lumang bahay. Hindi gaanong nagtagal, ang mga taga-baryo ay nagkasundo na may isang multong naglalakad sa lumang bahay ng pamilya Santos. Ang ilan ay takot na takot, ngunit may mga nagnanais ding alamin ang katotohanan sa likod ng misteryosong pangyayari. Isang araw, isang pari ang dumating upang magdasal at magpatahimik sa kaluluwa ng multo. Sa kanyang pagsilip sa tahanan, natagpuan ng pari ang lumang diary ni Maria. Sa mga pahina ng diary, ibinahagi ni Maria ang kanyang mga pag-aalala, sakit, at pag-ibig. Natuklasan niya na si Maria ay umibig sa isang lalaking hindi pumapayag sa kanilang pagmamahalan dahil sa kanilang magkaibang uri ng buhay. Nalaman rin ng pari na si Maria ay nagsanay ng mga ritual at mga agimat upang manatili sa mundo ng mga buhay pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Sa pamamagitan ng mga banal na ritual, nagawa ng pari na patahimikin ang kaluluwa ni Maria. Muling nagkaroon ng katahimikan ang lumang bahay ng pamilya Santos, at ang multong si Maria ay lumisan na papuntang kabilang buhay. Habang naglalakad ka sa gabi at dumaraan sa lumang bahay ng pamilya Santos, baka marinig mo ang malalim na hikbi ng pag-ibig at pangungulila. Subalit dahil sa mga banal na ritual, ang multong si Maria ay hindi na nagpaparamdam at ang bahay ay naging tahimik na muli.